Hi! Magandang araw sa inyong lahat. Ang aking topic ay patungkol sa pagsusuri sa maikling kwento. So nakapaloob dito ang banghay ng maikling kwento, panauhan ng maikling kwento, tauhan ng maikling kwento, at tono ng maikling kwento. So bago tayo dumako sa ating talakayan, ano-ano ba ang nasa isip or naisip ninyo kapag nababanggit ang salitang maikling kwento? So, alam naman nating lahat na ang maikling kwento ay isang anyo ng panitikan na naglalahad ng isang buo at makahalagang pangyayari sa maikling saklaw. So, bukod sa pangunahing kahulugan nito, maaari rin itong ilarawan bilang salaysay, anekdota, katha, parabola, at talinhaga. So, ang bawat isa sa mga ito ay nagbibigay diin sa iba't ibang aspeto ng maikling kwento at nagpapakita ng iba't ibang paraan ng pagsasalaysay. Ang layunin ng maikling kwento ay maglahad ng isang makabuluhang mensahe, aral o karanasan sa maikling pahina lamang. Kadalasan ang maikling kwento ay nagtatampok ng mga pangkaraniwang tema tulad ng pag-ibig, pagkakaibigan, paglalaban sa kahirapan, pag-asa, at pagbabago. Ito ay kilala rin sa kakaibang paraan ng paglalahad at anggulo sa pagtalakay ng mga paksang ito na kadalasang humuhubog sa kaisipan ng mga mambabasa. So, ang ilang halimbawa syempre ng maikling kwento ay maaaring ang kwento ni Mabuti na ang paglalakbay ni Sisa, mga higante sa aming bahay. At ang bawat isa sa mga ito ay nagpapakita ng iba't ibang estilo at pananaw sa pagbuo ng maikling kwento bilang isang anyo ng panitikan. So dumako na tayo sa banghay ng maikling kwento. So ang banghay ng maikling kwento ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o kaganapan na bumubuo sa kabuuan ng kwento. Ito ay ang pagkakalatag ng simula, gitna, at wakas ng kwento na naglalarawan ng pag-unlad ng pangyayari mula sa pagpapakilala ng suliranin hanggang sa paglutas o pagtatapos nito. Ang banghay ay may malaking papel sa pagbibigay ng kaayusan at istruktura sa maikling kwento na nagbibigay daan sa mambabasa na masundan at maunawaan ang daloy ng kwento ng maayos. Ito rin ay maaring tukuyin ang pook o lugar kung saan naganap ang mga pangyayari pati na rin ang mga tauhang kalahok ng mga ito. So, syempre, sa banghay ng maikling kwento, unang nakapaloob dito ay ang panimula. Kilala rin ito bilang expositions o introductions. Ito ay bahagi kung saan ipinapakilala ang mga pangunahing elemento ng kwento. Karaniwan dito ay ipinapakilala ang mga pangunahing tauhan, ang tagpuan o lugar ng kwento at ang konteksto ng pangyayari. So sa panimulang ito, ang mambabasa ay binibigyan ng background o konteksto upang maunawaan ang susunod na mga pangyayari sa kwento. Maaaring maglaman ito ng mga detalye tungkol sa karakter ng tauhan, ang kanilang sitwasyon o buhay at ang suliranin o hamon na kanilang kinakaharap. Halimbawa sa maikling kwento, ang kwento ni Mabuti ni Genova Edrosa Matuti. Ang panimula ay nagpapakilala kay Berta, ang pangunahing tauhan na naglilingkod sa kanilang bahay at nag-aalaga sa may sakit na lola. Ipinapakita rin dito ang mahirap na kalagayan ng pamilya ni Berta at ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng maayos na panimula, nakakamit ng kwento ang interes ng mambabasa at nagtataglay ng mga sangkap na magiging pundasyon ng kabuuan ng kwento. Ikalawang bahagi sa banghay ng maikling kwento ay ang saglit na kasiglahan. So sa maikling kwento, ito ay bahagi ng banghay na naglalaman ng pag-unlad ng pangyayari na nagbibigay ng simula ng tension o interes sa kwento. Ito ay ang bahagi kung saan nagaganap ang pangunahing kaganapan o pangyayari na nagbubukas ng pangunahing suliranin ng tema ng kwento. Sa mga salaysay na may ganitong kasiglahan, maaaring makita ang unang pagpapakita ng tunggalian, pagsisimula ng pagbabago sa kalagayan ng mga tauhan, o pagpapakilala sa isang pangunahing tema o mensahe.
Karaniwang ito ang bahagi ng kwento na nagbibigay daan sa paglalantad ng pangunahing suliranin na magtatakda ng direksyon ng kwento. So, sa banghay, ang ikatlong nakapaloob dito ay ang kasukdulan. Sa maikling kwento, ito ay ang pinakamatinding bahagi ng banghay kung saan nararating ng mga pangyayari ang kanilang pinakamataas na punto ng tensions o kaganapan. Ito ang bahagi ng kwento kung saan nagkakaroon ng paglantad o paglutas sa pangunahing suliranin na inilahad sa panimula ng kwento. Sa kasukdulan din, karaniwang makikita ang kritikal na pagbabago sa sitwasyon ng mga tauhan, paglantad ng mga lihim o pag-aamin ng mga damdamin o ang pagdating sa pinakamahalagang pangyayari na nagdadala sa kwento patungo sa kanilang resolusyon. Ito ang punto kung saan nagkakaroon ng pinakamalalim na pagbabago o kaganapan na nagbabago sa direksyon ng kwento. Sunod sa kasukdulan ay ang kakalasan. Ang kakalasan sa maikling kwento ay bahagi ng banghay kung saan nagkakaroon ng pagtatapos o paglutas sa pangunahing suliranin ng kwento. Ito ang punto kung saan natatapos ang mga pangyayari at naibabahagi ang resulta ng paglutas sa mga kaganapang nangyari. Sa pamamagitan ng kakalasan, natatapos ang kwento at nabibigyan ng konklusyon ang mga pangyayari at mga tauhan. Sa maikling kwento din, ang kakalasan ay maaaring magdala ng aral o mensahe, magbigay ng kahulugan sa mga kaganapan o mag-iwan ng palaisipan sa mga mambabasa. Ito ang pagkakaroon kung saan maaaring magkaroon ng pagbabago sa mga tauhan o paglantad ng aral na maaaring makuha ng mambabasa mula sa kwento. Ang pinakalas sa banghay ng maikling kwento ay ang wakas. Ang wakas sa isang maikling kwento ay ang bahagi ng kwento kung saan natapos ang pangunahing mga pangyayari o kaganapan. Karaniwang ito ang bahagi kung saan naihayag ang resolutions ng mga suliranin o tunggalian ng mga tauhan. Maaring magkaroon ng paglutas ng mga konflikto, pagpapaliwanag sa mensahe o aral ng kwento, o kaya naman ay pagbibigay diin sa pinakahuling damdamin o kaganapan ng mga tauhan. Ang wakas din ay mahalaga dahil ito ang nagtatakda ng kabuuan at kahulugan ng buong maikling kwento. Unang natalakay natin sa pagsusuri ng maikling kwento ay kung ano ang kahulugan ng maikling kwento at ang banghay ng maikling kwento. Ngayon ay dumako naman tayo sa panauhan ng maikling kwento. Ang panauhan sa panitikan ay tumutukoy sa punto ng view o perspektiba mula sa kung saan isinasalaysay ang kwento. Ito ay nagtatakda kung sino ang nagkukwento, kung paano ito isinasalaysay, at kung aling mga karakter ang pinakatampok sa kwento. May tatlo tayong pangunahing uri ng panauhan. Una ay ang unang panauhan o first person. Ito ang uri ng panauhan kung saan ang kwento ay isinasalaysay mula sa perspektiba ng isa sa mga tauhan sa kwento. Ginagamit ang mga panghalip na ako, ako'y, at akin. Halimbawa, ako ang naglakas loob na pumasok sa bahay na iyon. So, dumako na tayo sa pangalawang panauhan, or second person. Sa pangalawang panauhan, ang kwento ay isinasalaysay sa pamamagitan ng pagtukoy sa mambabasa mismo bilang pangunahing tauhan. Ginagamit ang mga panghalip na ikaw, ka, at iyo. Halimbawa, ikaw ang pumasok sa bahay na iyon nang walang pasubali. Dumako na tayo sa pangatlong panauhan. Third person. Ito ang uri ng panauhan kung saan ang kwento ay isinasalaysay mula sa labas ng mga tauhan sa kwento. Ginagamit ang mga panghalip na siya, sila, at nila. Halimbawa, siya ang naglakas loob na pumasok sa bahay ng iyon nang hindi alam kung ano ang magaganap. Ang pagpili ng tamang panauhan ay mahalaga sa pagbuo ng tono, pondibesta at kabuuan ng kwento. Ito ay nagbibigay ng malinaw na direksyon kung paano ipapakita ang mga pangyayari at damdamin mga tauhan sa mga mambabasa. So, syempre, sa pagsusuri ng maikling kwento, hindi dito nawawala ang tauhan. Ang mga tauhan sa maikling kwento ay ang mga karakter na gumaganap,
at nagpapagalaw sa istorya. Sila ang nagbibigay buhay sa mga pangyayari at nagdadala ng emosyon at actions sa naratibo. Narito ang iba't ibang uri ng tauhan sa maikling kwento. Unang-una dito ay ang pangunahing tauhan o tinatawag na protagonist. Ito ang bida o sentral na karakter sa kwento. Karaniwang siya ang humaharap sa mga pangunahing suliranin at ang kanyang mga actions at desisyon ang nagpapaikot sa istorya. Halimbawa, si Juan sa kwento ang alamat ng ampalaya. So, syempre, kung may protagonist, hindi mawawala dito ang katunggali o kontrabida or antagonist. Ito ang tauhan na humahadlang o kumokontra sa mga layunin ng pangunahing tauhan. Siya ang nagbibigay ng hamon o problema sa bida. Halimbawa, ang mga nagtangkang sumira sa bukirin ni Juan. Ikatlo ay ang kasamang tauhan o supporting characters. Sila ang mga tauhan na sumusuporta sa pangunahing tauhan. Maaring sila ang kaibigan o kapamilya o tagapayo na tumutulong sa bida sa paglutas ng kanyang mga problema. Halimbawa, ang mga kaibigan ni Juan na tumulong sa kanya Ikaapat na uri ng tauhan sa maikling kwento ay ang pantulong na tauhan o minor character. Sila ay mga tauhang may maliit na bahagi lamang sa kwento, ngunit mahalaga pa rin sa pag-usad ng naratibo. Halimbawa, ang tindera sa palengke na nagpayo kay Juan tungkol sa ampala. Ikalimang uri ng tauhan sa maikling kwento ay ang tauhang bilog o round character. Ito ang mga tauhan na may complex o komplikadong personalidad. Sila ay nagbabago at nagkakaroon ng pag-unlad o pagbabago sa kanilang pagkatao sa loob ng kwento. Halimbawa, si Juan na mula sa pagiging walang muwang ay natuto at naging mas responsable. Last na uri ng tauhan sa maikling kwento ay ang tauhang lapad o flat characters. Ito ang mga tauhan na may simpleng personalidad at hindi nagpabago sa buong kwento. Karaniwan sila ay nagpapakita ng isang uri ng personalidad lamang. Halimbawa, ang magulang ni Juan na lagi nagpapayo sa kanya, ngunit hindi nagbabago ang pananaw. Ang tauhan o ang mga tauhan ay mahalagang bahagi ng maikling kwento sapagkat sila ang nagdadala ng buhay, emosyon at dinamismo sa istorya. Ang kanilang mga kilos, desisyon at interactions ay nagpapaikot sa mga pangyayari at nagbibigay ng kulay at lalim sa naratibo. Sa pagsusuri ng maikling kwento, natukoy na natin kung ano ang kahulugan ng maikling kwento, kung ano ang banghay ng maikling kwento, at iba't ibang uri ng tauhan sa maikling kwento. Ngayon naman ay tukuyin natin kung ano ang tono sa maikling kwento. Ito daw ay tumutukoy sa damdamin o saloobin ng may akda sa kanyang pagsulat. Ito ay nagpapakita kung paano ipinararating ng may akda ang kanyang paksa at kung paano niya nais na maramdaman ng mga mambabasa ang mga pangyayari sa kwento. Ang tono ay maaaring iba-iba depende sa layunin ng may akda at sa emosyon na nais niyang ipahatid. Narito ang ilang halimbawa ng tono sa maikling kwento. Unang halimbawa ay ang masaya o masigla. Ang tono ay nagbibigay ng kasiyahan at positibong damdamin. Halimbawa, sa bawat umaga si Aling Nena ay laging nakangiti ang kanyang mga labi habang siya ay nagtitinda sa palengke. Ikaliwang halimbawa ng tono sa maikling kwento ay ang malungkot. Ang tono ay nagpapahayag ng kalungkutan, pangungulila o pikati. Halimbawa, habang umuulan, si Maria ay nakaupo sa bintana. Iniisip ang mga panahong sila ay magkasama pa ng kanyang mahal na yumaong ama. Ikatlong halimbawa ng tono sa maikling kwento ay ang seryoso. Ang tono ay nagpapakita ng kabigatan o kaseryosohan sa isang sitwasyon. Halimbawa, sa gitna ng digmaan, si Carlos ay matapang na humarap sa mga kalaban. Alam niyang maaring iyon ang kanyang huling laban. Ikaapat na halimbawa ng tono sa maikling kwento ay ang mapagbiro. Ang tono ay nagbibigay ng kasiyahan at maluwag na damdamin. Halimbawa,
Si Mang Kulas ay kilala sa kanilang baryo bilang pinakamasayahing tao na laging may buong kwento at pataba. Ikalima ay ang tensyonado. Ang tono ay nagpapakita ng kaba, pag-aalala o tensyon sa isang sitwasyon. Halimbawa, habang papalapit ang mga anino sa dilim, naramdaman ni Marco ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Siyempre, ang ika-anim na tono or halimbawa na tono sa maikling kwento ay ang romantiko. Ang tono ay nagpapakita ng pag-ibig at pagmamahalan. Halimbawa, sa ilalim ng mga bituin, magkahawak kamay sina Ana at Luis habang pinapangarap or habang nangangarap para sa kanilang hinaharap. Last na tono or halimbawa ng tono sa maikling kwento ay nagbibigay inspirasyon. Ang tono ay nagbibigay ng inspirasyon at positibong pananaw. Halimbawa, kahit na maraming pagsubok ang dumaan, hindi kailanman sumuko si Lisa. Ang tono ay mahalaga sa maikling kwento dahil ito ang nagbibigay ng emosyonal na kulay sa naratibo. Sa pamamagitan ng tamang tono, mas naipapahayag ng may akda ang kanyang mensahe at mas nararamdaman ng mambabasa ang intensyon or ang tensyon ng kwento.